Sa tulong ng isa't isa, sinisikap ng mga kabataan at kababaihang ito na makalimot. Ayon kay Father Gilbert Villena, sila ang mga pamilya at kaanak ng ilan sa mga namatay sa anti-drug campaign ng gobyerno. Tinutulungan sila ng parokya at ng grupong Rise Up. So pwede rin mag-drawing tayo ng tungkol sa pamilya natin, sa nakikita natin sa paligid. Okay lang ba yun? Kung may 5,000 dyan, ilang kabataan ang mayroon dyan? So paring pwede mong punuin ang isang gymnasium. Ganun ang klaseng henerasyon mayroon tayo na in the future na apektado nitong war on drugs. At anong klaseng lipunan tayo kung saan hindi natin tinutulungan yung mga kabataan, yung mga naiiwan? Gusto ba natin na mas marami pang kabataan na mapunta sa kalsada, maging street children, magiging violent, magiging problema sa susunod na henerasyon? Nakakatulong ba sa inyo yung ganito, yung nagko-color kayo, nagkikita-kita kayo? Paano? Sa paanong paraan? Pag nagkukulay kayo, anong naiisip nyo? May naalala kayo? Oo. Ano? Ako din. Si Papa? Naalala mo? Ikaw? Kuya. Naalala mo si kuya mo? Yung kuya ko, papa niya. Papa ko din. Papa mo rin? Naalala mo siya? Dito ko din. Yung papa niya. Ikaw na rin. Ano to? Ano ba to? Tao. Tao. Ina-chat siya. Pero, ha? Binaba rin. Binaba rin. Bakit red? Nagdalo daw po dugo. Dugo ito. Isa sa tinutulungan ni Father Gilbert ay isang batang nakita ang pagkamatay ng kanyang nanay at tatay sa kamay ng vigilante killer. Itago na lang natin siya sa pangalang Ninya. Napaka-barbaric yung mga pangyayari na yon dahil pinatay mismo sa harap niya una yung tatay at nakikiusap pa siya na wag na yung nanay ko, okay na lang yung tatay ko kasi marami pa kami. Siya mismo ang kanlong-kanlong niya yung nanay niya at nakita na yung butas ng sa ulo ng kanyang nanay. So very po violent po yung nangyayari kay Ninya. Pati yung mga kapatid mo, ilan ka naman? Ito. Ito. Nung namatay na si nanay at tatay, ano na? Ano po, medyo na-miss tapos nagkahiwalay-walay kami, gano'n. Paano nagkahiwalay? Natiyak po kami. Pakiramdam mo ba, iba ka sa ibang bahay? Para kasing, sabi nila, mature daw yung isip ko, gano'n. Marahil, hindi naiisip ng marami sa atin na ang pagkamatay ng libo-libo sa ilalim ng kampanya kontra droga ay nagdudulot din ng ilang problema sa lipunan. Sa aming pakikipag-usap sa naiwang pamilya at ilang eksperto, ito ang nalaman namin. Nagdudulot ito ng trauma sa mga bata at iba pang miyembro ng pamilya. Napipilitan silang umalis sa kanilang komunidad dahil sa takot. Lalo silang nasasadlak sa hirap dahil kadalasan breadwinner ng pamilya ang namamatay. Dahil sa kahirapan at pagkamatay ng magulang, may magkakapatid na nagkahiwa-hiwalay na. Kung mahirap ang buhay, maaaring maakit din sila sa droga o kaya ay masangkot sa krimen. Kaya sa pagtatapos ng bawat sesyon, pinapalakas ni Father Gilbert ang loob ng mga bata at kanilang mga kaanak. Huwag po tayong mawala ng Dito ko rin nakilala ang mga nanay ng ilan sa napaslang sa Barangay Bagong Silangan. Sa lahat ng ito, 3 sa mga nanay ang nagsabing wala silang natanggap na tulong mula sa gobyerno. Pero meron din namang isang nagsabi na nakatanggap siya ng 4,000 pisong ayuda para sa pampalibing.
Magkano kailangan nyo i-raise para sa punerarya tsaka pagpalibing? 45,000. 45. Kayo po? 35. Mga ganon. Siguro nasa mga 60,000. Pinuntahan ko ang Department of Social Welfare and Development para hinga ng paliwanag. Ito na yung ikalawang araw ng pagpunta ko sa DSWD pero wala talaga opisyal na gustong humarap sa camera para magpa-interview. Merong isang opisyal na nag-explain sa atin na wala kasi talaga silang programa na nakatutok talaga doon sa mga pamilyang naiwan, no, ng mga namatay sa ilalim ng War Against Drugs ng administrasyon. Ang meron daw sila itong mga existing programs para sa mga mahihirap. Sa ika-40 araw ng pagkamatay ni Emma, dumalaw sa sementeryo si Joselito at kanyang 3 anak. Sa kulturang Pilipino kasi, ito ang araw ng pag-alis sa lupa ng kaluluwa ng pumanaw. Nagpunta ang mag-aama para magpaalam kay Emma. Dito na kami, ma. Sana ma, kung nasaan kami ngayon, ma. Malaya na kita pinakakaulan. Malaya ka na rin pinakakaulan ng mga anak mo, kung sino mga nagpamahal siya, ma. Para hindi ka na mahirapan, kung saan ka man naroon ngayon, ma. Nalalaya ka na namin, ma. Kahit mahirap tanggapin, tatanggapin namin ng maluwag. Sa puso namin, ma. Napakawalan ka na namin. Pero paano mo nga ba ipapaliwanag sa isang batang kailangan na niyang simulang kalimutan ang kanyang ina? Na hindi na niya mararamdamang muli ang yakap at halik nito. Sinimulan na nga ng Commission on Human Rights ang pag-aaral kaugnay sa mga naulila ng kampanya kontra droga. Noong Marso, sinimulan na rin ang diskusyon tungkol dito ng iba't ibang organisasyon. Siguro mas importante talaga yung psychosocial, no? To hanapin yung mga children na yun and to give them psychosocial services para mag-deal with the trauma. Ialis na natin yung tanong kung ano ba, guilty ba yung kanyang tatay, ano ba yung serbisyo na binibigay ng LGU. Arboreal assistance available for these victims, especially kung hindi naman talaga nila kayang bumili ng kabaong para sa kanilang mga pamilya. Naniniwala ang CHR na ang mga naiwang pamilya ng mga namatay sa kampanya kontra droga dapat kalingain ng gobyerno. Are these children now the state's responsibility? No, definitely. Definitely. Lahat naman yun eh. And even access to justice is state responsibility. 40 araw pa lang ang lumipas mula nang mawalan ng ina ang mga batang ito. Pangako na sa mama niyo. Ayan. Pangako na kayo sa mama niyo. Mag-aaral na kayo mabuti. Kaya marahil tila napakahirap ng kahilingan ng kanilang ama. Hirap sa mama mo niyan Hindi pare-parehas. Please. Nakaraw sa mama mo. Nakaraw sa mama mo. Nawalan na rin ako ng ina. Alam kong mahirap ko mawala sa yakap ng pagluluksa sa loob lang ng maikling panahon. Gustuhin ko mang pag-aani ng kanilang loob. Alam ko ring marami pa silang iluluha. Kaya naman napahanga ako na sa kabila ng pighati, sinubukan ngang magpaalam ng mga bata sa kanilang ina. Tanggap na po namin. Tanggap na namin. Nawala ka na. Nawala ka na, ma. Nawala ka na, ma. Tanggap na natin, nawala ka na, ma. Tanggap na natin, talagang wala na.
ang natagpo ang bangkay na walang pagkakakilanlan, nakalibing sa puntod na walang pangalan. Wala pa ring pambili ng lapida si Joselito, kaya isang pansamantalang palatandaan ang iniwan niya para sa isang minamahal na habang buhay nang hindi makikita. Noong araw ding yun, pagkagat ng dilim, 6 ang magkakasunod na pinatay sa Navotas sa loob lang ng isang magdamag. Isang bata ang naulila nung gabing yun. Ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.